Yo, sa mga D-wires, so testingin natin itong X12 na ilalagay natin sa tricycle ng kliyente. Ngayon lang ulit ako nakagamit nito. Meron na pala siyang sariling Bluetooth. So hindi mo na kailangang gumamit ng head unit kung sakaling. Lalo na kung sa tricycle lang naman gagamitin. Okay na kahit walang head unit. Kasi meron na siyang Bluetooth receiver. Kaya pala meron ng letter U sa kanyang unit. So hindi na natin binasa yung kanyang specification, yung manual. Pero mawari ko nasa 60 watts lang yung RMS power nito. So sampulan natin. Play natin dito sa City Sound. Yan. So mamaya ko nang itatap itong X12 para hindi tayo makapiright. Kasi yung patutugtugin nating music is sureball na copyrighted to. Dark Horse by Juicy J. Teacup. So, kahit ang battery natin pipidyoongin lang, tsaka yung wire na gamit natin, no? Matagal na itong battery nito, parang nasa 11 na lang yung kanyang voltahe. So itap naman natin itong itong pamboses X12 din yan, para masubukan din natin kung quality din ba yung binibigay ng sound sa mid-high. So yung patutugtugin natin music, yung tingin ko hindi ako ika-copyright. So shoutout kay Edison Gaming. Kasi kapag mga decap, mga low pass, lagi talaga akong copyrighted eh. Sayang lang yung mga ina-upload ko, wala akong napapala, diba? So ayan, now playing Techno Remix. Okay na rin yung sinasunyan sa tunog. Sunog. Pero kung malalagyan pa ito ng parametric equalizer, mas lilinis pa yung tunog nito sa mid-range. Sabagay yung gamit nating mid-range X12 lang naman na, pero okay rin naman yung quality ng tunog eh. Nakukulangan lang ako ng konting sa tweeter niya. Pero kapag nalagyan ng kahit isang dome tweeter yan na yung seal, mas lalambing yung tunog niya. So yung mga D-wires, salamat sa patuloy niyong pagtutok. At para sa product link nitong amplifier nito, ilalagay ko na lang dyan sa comment section. Sa mga bagong viewers, please subscribe and pakiclick na rin ang bell button para maging updated kayo sa mga binablog. So salamat sa patuloy niyong pagtutok.